Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras po, 11 minutos makalis ang alas 10 ng pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indokabusal daw po tabi kitang unyan kan Lunes pizza 22 na kan bulan kan September 2025. Kaibaran po niya ito dyan sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Sir Pastor Serge Marmol, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning. Maray na aga po sa tuyong mga parantabay. Padagos ka mo nagantabay digdi po sa papitik-pitik lang. Siyempre, paabutan tanin good morning Pilipinas, maray na aga, and Bicolandia, and Bicol Region, maray na aga po sa Saindo, and probinsya kan Camarines del Sur, pinakamagayon pa man giraray sa intirong Bicol Region, paborito kong probinsya, marhay na aga po mga tugang. Asin iyan mauswag ang Camarines del Sur, ninuli po ka na liderato ka na mga Villapuerte, kaya mauswag na maray na probinsya ka na Camarines del Sur. Good morning po sa tuyang mga parantabay sa inman kamungunyan. Ano man po ang sa idong pinagigibo, pwede ka mo magpaabot kan sa idong pong mga mensahe, reparo, lalong-lalo na si mga tugang nyato dyan sa ibang mga lugar. Kumusta ka mo na mga tugang, ano man po ang sa idong pinagigibo, pwede ka mong magpaabot po ni sumbong digdi po sa laog ka na programa sa programang papitik-pitik lang sa BBS sa FM Naga. Ipadar lang po yan sa tuya po yan nababasahon duman sa mga kababayan na nag-aantabay po ngunya na pagkaaga. Pero bago kita maggapon kan sa tuyang trabaho, mga tugang, maagad kita ng bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa tuyang mga obligasyon, mga trabaho ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang daily bread. Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa tuyang mga parantabay. Good morning, maray na aga. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan padagos na raot nin panahon. Digdi sa tuyang lugar, padagos pagburbagunas ka na uran, malangani ana ibang mga lugar, mga tugang, ibinugtak na po sa signal numero 5. And sa indang mga lugar katakod kaniyo pong bagyo. Number 5 po, itinaas na sa parte ka na norting sirangan ka na Babuyan Island. Yan basado po yan mga tugang sa pag-asa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa. Iniyo pong tropical cyclone na wind signal GCWS, yan po signal numero 5 sa norting sirangan na parte ka na Babuyan Island. Bunga naman ka na padagos na pagkusog po mga tugang ka na paparani na pong super typhoon na Nando. Ini anda medyo makateritriste duman sa iba niya itong mga kababayan. Salamat na lang digdi sa tuyang lugar dahil kita inagihan kadiyo po nasambit ng bagyo. Sa pinakauring report mga tugang, uring na mataan na bagyo sa distansyang 300 kilometros sirangan na porsyon ka na Kalayan, Cagayan, patos-patos po kani, ada makusog na duros na
205 kilometers per hour mga tugang. Biruon mo yan, 205 ang kusog kan na duros. 205 talagang super typhoon talaga partner. May paburbugso po ni mga tugang na 250 kilometers per hour. Yan ang kusog ka na nasambit ng duros. Matakuton ninyo. Isipon mong an kusog kan duros pag inagian ka kani an rapado 205 kada oras sa mga tugang. 205 kilometros kada oras an kusog kan sa iyang duros. Pagkatapos sasabayan niya di nakalampas na si duros, may paburbugso matakuton yan ta may paburbugso na 250 kilometros an kada oras. Makusog yan mga tugang talagang pag hinagupit ka kayan, pwedeng magpatumba ininin mga harong, pwedeng iralayog ka ni mga atop, itong mga atop, itong mga sim, pwedeng pasaunan salming, pwede pong digdi itumba ka ni, mga poste, sa kusog kan na rapado kan duros kani. Iniyo po naghihiro pasiring sa sur na party kan na northing party sa rikas na 20 kilometros an kada oras. Medyo mabilis-bilis ini kaya lang makusog man ana rapado. Marikas an sa iyang hiro pero makusog ana sa iyang rapado. Sungunyan mga tugang nababandirahan kan signal na numero 5 mga lugar nasakop kani anorting sirangan kana Babuyan Island mga tugang numero 5 signal numero 4 iyo po an timog sirangan kan Batanis asin natatadang partipa kan Babuyan Island asin Santa Ana Cagayan yan na nababandirahan man kan signal numero 4. Ang signal numero 3 natadatang portion kan Batanis northing party kan sirangan kan Cagayan itong Gonzaga, Laylo, Gataran, Bagaw, Alcala, Santo Niño, Lasam, Alyacapan, Camalanyugan, Bugwi, Santa Teresita, Apari, Cagayan, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mera, Claveria, Santa Praxidis, Rizal, Amulong, nagkapirang partipa ka na Apayaw asin na Ilocos Norte. Ang signal numero 2 nakabandera po mga tugang sa partikan Cagayan, Isabela, Abra, Kalinga, Mount Province, sirangan na partikan Ipugaw, Norting Ilocos Sur, asin mga pagtaraid na lugar. Sa signal numero 1, yaon dyan nababandiran ang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, natatadang partikan na Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Northern Quezon, asin kabali na po Pulillo Islands mga tugang. Basado yan sa forecast po kan na Pag-asa, posibleng mag-agi po arani po maglandfall an matakan bagyo duman po sa Babuyan Islands mga tugang. At yan na pagkaudto kunday man at siya na alaunanin pagkahapon. Asin digdi po pinaglalauman na maluwas na ini sa Philippine Area of Responsibility PAR sa aga pong September 23 sa aga nga Martes mga tugang. So padagos na digdi pinag-aabisuan pa man girarayan mga residentes na maging alerto sa masudod na mga oras. Yan patanid po yan kan Pag-asa mga tugang. Hirak man mga kababayan ta. Maray nga nita
lampas po digdi sa Bicol region ining kusog ka na bagyo. Nakamati man kita nin pagborbagunas kan uran pero maluya man na mga tugang si hatod na uran digdi po sa satuyang lugar. Maluya man. Kaya lang iguana naman dang masunod. So may masunod na naman na mga tugang kaya preparar man giraray kita. At iguana naman dang papalaugon na low pressure area asin na pwede po da ini yung maging bagyo. Abo ko na nang mag pahayag kaniyo pong masunod ta baka digdi magdara kita nin pagkaalarma sa satuyang mga kababayan. Ang importante lang tugo na kita maghanda. Busayi daigo na kita magtaunin na prediction. Ang sabi po mga tugang may masunod pa and pwede da ining makusog pa man ini yung masunod na bagyo. So ang importante kayan handa kita mga tugang. Duman sa mga kababayan tadaigo na kamo magsakat duman na masabi kamo ngaya dai man nag-agi digdi sa tuya may masunod pang edang bagyo. Daigo na kamo magsakat sa atop nindo ta mahal nas pa yan baka magkaurulog kamo diyan. Baka magpakaray na kamo kadtong sa indong mga atop dai nago na. Alat-alaton tang mag-init-init magsirang ansaldang bago kita magsarakat sa atop magpakaray. Pero ang importante kaya nag-aabiso na kami na duman sa mga kababayan ta maganda. Yan ang pinaka-importante kaya ining mga bulan na ini ining mga bulan na ini mga tugang iyon ni paglaog ka na mga bagyo maluya makusog na bagyo iyon ni ining mga bulan na ini poon na September, Oktubre, Nobyembre sagud na nga Disyembre iyan ang pagralaogan ka na mga bagyo and yaon pa kita sa habagat mga tugang dahil pa kita nagaduduman sa amihan pag naglaog pag nag-abot na amihan dyan panahon na yan na taga-uran yan na medyo handaan ta duman sa mga kababayan ta kaya ngunyan pala nga anabiso misa sa Indo magpreparar ay kadakol po na mga lugaran iba flooded na nirarapado ngunyan kan na makusog na duros duman po sa parte kan na Babuyan Island mga tugang iyo ang pinagararapado ka na kusog nin duros. Maray-maray nga sabi ko medyo marikas na pagiro ka na bagyo kaya sabi posibleng ini magluwas na sa PAR sa Philippine Area of Responsibility sa aga pasiring na ini duman sa parte mismo kan China. Sana day man magulpian sa tuyang mga kababayan. Hirak man lalong-lalo na duman sa mga flooded na lugar. Diyan baga sa mga lugar na yan mga kontrobersiya diyan ang mga proyekto kan gobyerno. Kaya nilalauman na madara ini yung bagyong ini duman sa mga lugar partikular na sa Central Luzon mga tugang northing parte kan Luzon madara kan baha kusog pero digdi sa tuya si uran na dinara kani medyo maluya si bagunas kan uran pasalamat kita ninuli ta daita na matian ang makusog na duros na rapado na kaniyo pong bagyong sinando asin na bagunas na uran na sa iyang ipinagbulos. So pasalamat kita ipangajita na lang ibang mga lugar na dai man lugod magkagurolpi and mayo man lugod nin bawian nin buhay. Dara kaniyo pong nasambit ng bagyo. So yan na latest, yan na update po mapadapit digdi sa nasambit ng bagyo mga tugang na pinagdarami sa Sendo and oring detalye kaniyo pong nasambit ng bagyo mga tugang. Bueno, mga tugang sa satuya pang mga impormasyon na puwera ka na bagyo iniyo pong nangyaring
nangyari po na bako man People's Power rally, nagkaigwanin na rally bagakan na sudma si mga tugang yato na mga manlain-lain na mga sektor, si mga jóvenes, si mga professional, mga tugang si mga driver, si mga tius na mga pamilya, nagkaigwa po kan na rally. And nakapuko si rally, bako man po naman sa bako man sa pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos. Ang sulaminting nagahagad man lang napatalsikon si Bongbong Marcos mga suportador ni Duterte Risa man, na politika na naman mga tugang si rally, sabi bagakan na mga autoridad sabi bagakan tong mga tugang yato na mga si mga tugang yato na mga sagibo kan rally mga tugang ngaya mapokus man lang kami digdi sa partibismo kan na flood control so ito pinaabot lang ninda sa parte mismo kan na gobyerno na dapat pakarayon and managot si dapat na managot digdi po sa nangyaring corruption kickback sa parte po kan na flood control project mga tugang. Kung igwa man nagparibok ito daiman to kabali sa grupo kan na pig organisar na rally daita aram ko na nabayadan to si isa nagkukontra si isa nagahagad mga tugang na mag-resign presidente tamayo man to sa plano po kan mga organizer kana sambit na nga rally sabi ninda focus lang kami digdi sa mga proyekto dahil man kami mahagad na mag-resign taara man yato na marayan administrasyon ni President Bongbong Marcos sa mga tugang administrasyon ni President Bongbong Marcos nakapokus ngunyan sa partikan rehabilitation nakapokus ngunyan sa mga pangangaipo kan na mga kinapobrihan dinadangog kan administrasyon ni President Bongbong Marcos sa mga tugang and mga agrangay kan mga kinapobrihan so yaon baga na mamati niya to tabang kan administrasyon asin ang mga programa na nakapokus po para sa pakipakinabang kan sa tuya pong mga kababayan orog na itong mga tika po mga tius o mala nga nita saro dyan maski puro paano padikit-dikit tinataukan administrasyon nakapokus sa pangangaipo kan sa tuyong mga kababayan orog na po sa pagkakan iyauna sana ang tabang ni President Bongbong Marcos sa mga tugang na maipnuan ang pangangaipo kan sa tuyong mga kababayan mas lalo na pinapakusog pinapahiwas ngunyan padikit-dikit taday man nabibigla iyan padikit-dikit mga tugang ini yung mapadapit sa 20 pesos na kada kilo kan bagas mati na po yan kan sa tuya pong mga kababayan although day pagabus na tatawan nakakabakal pero namamati na po yan kana mga kababayan ang problema lang nagkaigwanan naman na bagyo magkakaigwanan naman na baha dahita aram ko na magiging sufisyente ani ka na sa tuyang mga kababayan na mga tugang tangani na digdi ipagpadagos ang mga programa mga maray na programa kan administrasyon lalong-lalo na iniyo pong 20 pesos na kada kilo kan bagasa maray bagayan o ansaro pa pag-abot po mga tugang salado po kan aren salado po kan na salud ilingon mo ining yakap program ining zero bill maray baga ni mga tugang na programa kan na presidente iyan naisip ni Duterte da iyan naisip ni Gloria da iyan naisip ni Noynoy Aquino asin iba pang mga nagkarapot sa partibismo kan gobyerno naging presidente kan Republika kan Pilipinas maayo po nakaisip kayan araman lang yato mga tugang na kapag sarong tao an sarong pamilya egwanin na idarang pasyente sa laog mismo kan na hospital nangangaipo po yan na kwarta urog na kung
iniyo po na-confine, na-confine sarong persona, mga tugang talagang dipisil. Dipisil po pag kakaigwa po nin pagbayad sa mga bill ka na hospital. Nakakatabang man itong mga programa na iba ka na gobyerno, pero mas maray ining zero bill. Na kung sain mayo ka nang babayadan dyan sa hospital. Dakula pong tabang yan. Sa mga hospital lang yan kan gobyerno. Bako sa private. Sa private talagang hahagadan ka dyan na bayad. Ang iba pa nga ni sa private mga tugang dahil ka-akseptaron ko na mayo kanina mayo kanina deposito. Akoon man yan sa daikan iba niya itong mga private hospital. Dai ko lang aram pero digdi sa Satuya baga mayo pa man kayan digdi sa Bicol Region sa Ciudad Canaga, Camarines Sur mayo pa man kayan mga tugang na nag-i-implementar na dapat bago ka akseptaron madeposito kaguna. Pero duman sa ibang lugar sa Metro Manila asin iba pa mga lugar nangyayari yan sa mga private hospital mga tugang. So masakiton iyan. So iniyo dakulang tabang na iniyo pong pinag-i-implementar kan gobyerno. Maray an administrasyon po mga tugang ni President Bongbong Marcos kumpara duman sa administrasyon ni Duterte. Asin iba pa nga mga nagtukaw na mga presidente ta dinadangog ninda kung ano an agrangay kana mga namamanwaan na mga Pilipino. Kaya baga digdi sa ginaybong rally ang sabi baga kadtong mga organizer mayo po kami nga balak nahagado na sa gobyerno na mag-resign sa tuyang presidente. Mayo kaya nahihiling ninda na maray po mga tugang ang dalagan ngunyan ang focus kan administrasyon ni President Bongbong Marcos mga tugang. Kaya lang igwanin na iniyo pong mga rally na laog kan iba na laog kan iba na daiman kabali na duman sa mga pinag-organisar na rally. Malata digdi sa pinagibong rally si mga hubinis si mga hubinis dayta aram kung nagkabarayadan po iniyo dayta aram kung binayadan iniyo tanganing magparibuksa na may mga gapo isipon mo yan tinugutan na nga ni no permit no rally policy maugma na si mga nagrarally mga tugang nakapokus na tawo maray si dalagan talagang pag nagbubutas nin na mga pahayag, fokusinda sa korupsyon, fokusinda duman sa mga flood control. Pero itong iba, ano ang ginibukan iba? Lalong-lalo na itong mga sinasabi pong mga minor de edad pa nga ni, nagkuruang gapo, di naraklag mga tugang si mga pulis, ninda gapo, malata kadakol nin mga pulis ang nagkairirido si mga pulis yaon to duman tanganing imantener an pas e orden dahil man nagre-revoke itong mga pulis nakamasid man lang nakatiritirindog lang mga tugang lumaog ini yung mga menor de edad duman sa mga nagrarally paglaog daraklagon si mga pulis tinaramaan sa payo baraak si payo kan tamaan po ni si Angog, asin iba pa, kan tamaan ni Gapo. Kumino pa ni mga pasang buti, biroon mo yan, idinadaklag. Apoyra kayan, si truck po mga tugang, na pinagbarikada, kanda mga miyembros kanda Philippine National Police. Natural na bagayan sa rally, nagkakaigwan ng mga truck na pinagbabarikada kanda mga pulis. Ay sinurulo pa, kaning mga minor de edad na paribok mga tugang data aram kung mga adik ini kung mga nakatsungki nabayadan o kung kung ano man papil ninda sa inda nga mga buhay okay lang magrally
basta mayo ni na makukulugan ta tinutugutan man mag-rally mga tugang. Ano po, ta diretso yan kan mga namamanwaan makapagbutas kan sina mga pahayag. Pero kung dadaklagun mo naman, mga yaon dyan, kukulugan mo naman, pagkatapos may nagpaputok pa, dayta aram kung anong klaseng paputok ang pinapaputok, baka libintador man lang o dayta aram. Pero ito mga pasang buti, idadaklag mo sa parte ka na mga pulis, susuloon mo itong truck. Pagkatapos si motorsiklo ka na pulis, mga tugang, pinagsulo pa, kaniyo pong mga minor de edad, and saro pa, si hotel, itong Sugo Hotel, mga tugang, pig para sa si Salming, pig laog, dahil ko aram kung nag-irikit pa dumantan, sabi sa Bareta, nag-irikit, o baka kuya naman ini, sobra naman si Bareta. Ano po, dapat na yan nangyayari. Kung marali kita, ang katuyuan ta magpahayag, kadtong sa tuya mismo nga nasa buot, kan sa tuyang namamati, ipahayag ta, mayo man nagbabawal kayan. Ano po, ang importante na nagrarally kita, pinagpapaluwas ta ang kulog ning buot ta, pero dapat kita mangkulugan na mga tugang. Ang mga autoridad talagang ididispatch sa yan dyan, ididispatch sa, para sigurado na tuninong, and rally. Pero ang iba man niya itong mga kababayan ay labi-labi naman, sobra-sobra naman mga tugang. Bako naman ini yung makatao. Siyempre, si mga pulis, ma-react to mga tugang. Ikaman daw, daraklago na kamo, may mga irido na, mga gapo pati ang ginagaramit. May mga daranang gapo, bako itong mapurot sana. May mga darana yaon na sa parte kan na kaput-kaput ninda nga sako, pagkatapos yaon na duman sa laog kan na basket, mga tugang, sa plastic, dara-dara na kaniyong mga minor de edad, anda nasambit na nga mga gapo para sa mga buti. Malangan itong sarong paratinda, sabi ka itong sarong paratinda, ito po ngayong mga buti, kinuang edigdi sa tindahan mi, kinuang kaniyong mga minor de edad na iyong nagdaraklag. Biroon mo yan, puwersahan na mga tugang dararana, bako itong nailing mo lang dyan, pupuruton mo sa gilid, tapos manggagapuan ka, talagang plano, plinano mga tugang kaniyo pong mga paribok digdi po sa nasambit ng rally. Totalmenting matuninong man si naging rally. Maski baga digdi sa tuyang lugar, iyo man, matuninong man si naging rally, tabako malang dumampo sa parte kan na Metro Manila. Pero, digdi po sa Bicol Region, nagkaigwaman. Kaya lang, focus lang talaga sinda, duman po sa parte mismo kan mga anomalya na nangyari sa mga flood control project. Mayo naman in iba, talagang dumanda, pinag-focus lang ninda si atensyon. Malanganita, ang guto na mga tugang, digdi sa parte kan na Bicol Region, pinahiling kan mga taga-Sursugun, pinahiling kan mga taga-Ligaspi, digdi sa naga nagkaigwamanin na rally mga tugang. Nagkaigwamanin na rally digdi sa laog kan na syudad kan na naga, pero matuninong natapos ni na amay si ginibong rally. Pero dumampo sa parte mismo kan na Sursugun, sa parte mismo kan na syudad kan na Ligaspi, nagruluwas itong mga estudyante, nagruluwas si mga paratukdo, nagruluwas si mga madre mga tugang na duman po sa Sursugun, asin duman po sa parte kan na syudad kan na Ligaspi. Si Ginibo, mga tugang sa Ginibong rally, duman po sa parte mismo kan na syudad kan na Ligaspi, tinimak-timakan na kan mga ini. Ito pong ladawan, itong ladawan na picture po mga tugang ni Saldico, pagkatapos kaniyo po mga tugang si Saldico kan ako Bicol, tinimak-timakan, ginirisi, pinino itong lalawgod, itong picture ni Saldico, mga tugang, pagkatapos itong Ki Escudero, anggut sinda Ki Escudero, anggut sinda mga tugang,
digdi sa ako Bicol congressman na si Saldico. O yan na, mga taga-duman pa yan sa Albay, si Saldico, taga-duman yan sa Albay. Pero si mga taga-Albay, si mga estudyante, si mga paratukdo, mga professional, mga tugang, tapos may mga madre, ginirisi nindang pinino, karapot-kapot itong daradara itong retrato ni Saldico, pinirino mga tugang. Sabi ninda dapat managot ini. Yan na sabi. Dahil ko aram kung ano ang dapat na panagutan ni Saldico. Kaya lang si Saldico, saro sa mga iniimbestigaran. Sa otron ko, dahil ko aram kung ano ang dapat na panagutan ni Saldico. Sabi mga tugang ka na mga tagaduman sa Albay, na naggirisi ka na sa iyang ladawan, pinino, sa gidibong rally kasudma, dapat niya managot si Saldico. So dahil ko aram kung ano ang papanagutan ni Saldico. Kaya lang si Saldico, na congressman kan ako Bicol, mga tugang. Itong binuto nindo na ako Bicol, si Saldico congressman kayan. So, digdi, mga tugang sinasabi, na dapat managot and dapat magpuli da siya digdi sa Pilipinas. Magpuli ka nang digdi sa Pilipinas, na nga niyang digdi magpaliwanag ka. Iyo man yan mga tugang, duman sa Partikan Sursugun, sa Partikan Sursugun, ginirisi man si retrato ni Escudero partner. Ginirisi man. Ano ang kuraw kadtong mga estudyante duman na mga jóvenes? Ano ang kuraw kadtong grupo kan na Gabriela? Ano ang kuraw kadtong mga parauma? Ngaya si Escudero nga dapat imbestigaran, managut man. Dahil ko man aram ko ano ang dapat na panagutan kanini Escudero. Basta iyan si kuraw ninda, iniistorya ko lang sa indo mga tugang. Si Escudero kaya, bilang Senate President, kan dai pa ini nag-re-resign. Dai pa ini, dai man nga ni nag-resign na mga tugang, si Escudero. Si Escudero ni Ribayan na presidente ka na Senado, gustong linigo ng Senado. Si Escudero kaya na involved sa pag-receive ng 30 milyones pesos na kantidad duman sa kontratista kan flood control project mga tugang. Sa kontratista kan mga proyektong infrastruktura na kabali digdi po sa iniimbestigaran mapadapit sa flood control project. Kaya siguro mga tugang saro yan sa ikinaanggot kana mga tagaduman po sa Partikan Sursugun. Kaya si retrato niya ginirisi mga tugang kadtong mga nagrarally. Sabi kasi mga nagrarally, dapat niya managot ini nga mga taong ini, magsimbag. Bako lang yung magsimbag, kundi dapat niya panaguton mga taong ini. Uutron ko, dahil ko aram kung ano ang dapat na panagutan ni Escudero sa kani Saldico, mga tugang. Pero iyan ang hagad kan mga rallyista. So, ngunya mga tugang, matuninong itong rally. Mayo iba, mayo kang madangog na nagkukurahaw na mga kababayan ta na ngaya digdi po mga tugang magbuta sa pwesto si President Bongbong Marcos. Taaraman padagos niya to, maski si Say nakakamati na maray ang dalagan kan administrasyon, maray ang liderato po mga tugang unyan ni President Bongbong Marcos. Kaya mayo naghahagad, duman na mayo kang madangog sa mga nagrally na ngaya mag-resign si President Bongbong Marcos. Ang sulaminting nagtataram kaya na mag-resign si President Bongbong Marcos ang pamilya Duterte, si Sara Duterte, si Pulong, pagkatapos itong mga supporters kanda Duterte administration kay ito mga tugang. Iyan ada mga madangog mo. Pero itong mga nag-organisar kan na rally, mayo sindan. Sabi ninda, dai kami kaya na mayo sa Samuya yan. Ang Samuya lang, focus lang na digdi gimatahon. Digdi dapat malinawan ang mga nangyayari dahil na mautro ang korupsyon sa partibismo
mga pinag-iimplementar na mga EMPRA project o ano pa man na mga proyekto, programa kada gobyerno. Uutron ta maray po ang administrasyon ngunyan kana administrasyon ni President Bongbong Marcos. And kung magigirumduman ta, si President Bongbong Marcos, iyo mismo nag-pronounce, iyo mismo nagsabi, nagbulgar mga irregularidad, mga kickback, mga tugang, mga ghost project pag-abot po sa flood control project. Iyan, nagpuon niya na mga tugang, kaya nagkaigwaning investigasyon manungod sa flood control project na nagpuon yan sa pagbulgar ni President Bongbong Marcos. Ang mga Pilipino, kita po na mga namamanuan, dahil man kita nag-aaram, da igwa pala nin mga arong na kaya nadarakulang mga anomalya. Kung bako pa ki President Bongbong Marcos, kanda siya po mga tugang, magkaigwanin niya ikatulong suna. Duman sa State of the Nation address kanda presidente, sa ikatulong suna niya, dai pa maaraman, dai pa mabungkaras ining mga issue nin mga anomalya, mga korupsyon, mapadapit po sa flood control project. Mahayo pa kayan. So, ninuli po kay President Bongbong Marcos, nagimata, nagpuon si investigasyon, nag-inspeksyon pa ang presidente doon sa mga lugar. Takunday nagkaigwanin na sunod-sunod na bagunas ka na makusog na oran asin na pagkaigwa nin bagyo and darakan habagat mga tugang na nagkaigwanin mga flooded duman po sa northing party asin Central Luzon, dai pa maarama na igwa pala nin mga anomalya sa proyekto mga tugang. And saro sa pinagatutukdo, iyo po mga tugang, sa insertion ka na budget, iyo po da subot iniyo si Saldico na congressman kan binoto nindong ako Bicol. Saro siya. Kaya nga ni, ngunyan, ginibo kan na magtukaw, kan magtukaw iniyo po mga tugang, si D, si Speaker D kan magtukaw bilang Speaker kan Kamara de Representantes, nilip na ni Speaker D si travel order ni Saldico. Po mga tugang, anong gustong sabihin kan pinaglift? Pigbawi na, binawi na partner, inali na, inaali mi na nga si travel order mo, magpuli ka na nga digdi sa Pilipinas, Saldico, yan ang sabi, ang pangapudan po ni Speaker, magpaliwanag ka na nga digdi sa Pilipinas, binabawi mi na nga, inahali mi na nga itong sa imong travel order. Kung tinawan man, nakakuha man talaga ng travel order, iniyo pong si Saldico kung nagpapabulong, dahil taman arama, ako, sabihin ko, dahil kuman aram kung totoo nagpapabulong o dai, mga tugang, duman sa party kan Estados Unidos, iniyong congressman kan ako Bicol, mga tugang na si Saldico. O dahil kuman aram yan kung totoo yan na nagpapabulong talaga duman, o dahil taan alibay ninda, nagpapabulong nga duman sa Estados Unidos de America. Ang sabi nga ni kan na iba, may mga nagki-question, nagsasabi na igwaman nga kita nin mga eksperto na mga doktor digdi po sa Pilipinas na kaya man niyang bulungon iyan sa iyang helang. Kundi palibasa may kwarta, duman gano nagpabulong. Pero day ko man aram kung totoo talaga nagpabulong, iniyo po. Kaya nakakuha siya nin travel order. Nakakuha siya nin travel order, hali garo sa speaker kan Kongreso, duman o sa sekretariat kan Kongreso, si kadtuan speaker si Romualdez partner, si Romualdez mga tugang, nasaro man sa sinasabi kaniyo po, nasaro sa mga testigo o saro duman sa mga inimbestigaran na tao kang DPWH, official kang DPWH, asin mga tugang, saro sa mga kontratista nagsasabi na digdi po sangkot subuot digdi sa mga flood control project mga tugang. Kaya nag-resign tanganing linigon si sadiri niya, nagbaba sa pwesto iniyo pong si speaker. Pero mga tugang, balikan ta
na iniyo pong Kisaldiko. So si Saldico na congressman kan ako Bicol mga tugang, si travel order niya na nakuha, binawi na po, nilift na ni Speaker D mga tugang. So binabawi ko na ngayon, iniyo pong pinapawaraan ta na ngayong saysay, iniyo pong travel order na iyan. Takon na rahay naman. Taloy na baga pa-Amerika si Saldico mga tugang. Kan magkaigwa po ni suna si Presidente mayo naman digdi sa Pilipinas subuot iniyo pong si Saldico yao na duman sa Estados Unidos de Amerika nagpapabulong sabi ninda nagpapabulong da duman sa Estados Unidos de Amerika. Now ngunyan tanilip na sumayo na ninsaysay pinapapuli na siya. Sabi ni Speaker D, magpuli ka na digdi sa Pilipinas. Tamayo na ngaya, inahali ko na, binabawi ko na ang travel order mo. So magpaliwanag ka digdi sa ginigibong investigasyon ngunyan, mapadapit sa flood control project, urog na itong mga insertion. Atong mga ibinugtak, ibinali na dai nag-agi, dai approve kan Kongreso asin kan Senado na mga flood control project. Ining mga insertion kan flood control project. Magpaliwanag ka ngaya. Kamali na dyan itong pagkakasabit kan sa iyang pangaran na nasubuot nagkukua, nagre-receive nin SOP sa parte mismo kan mga project kan DPWH sa mga tugang sa flood control. So ipaliwanag mo ngayon. Ngunyan, an Borbareta mga tugang oras na daipo magpuli si Saldico daa digdi po sa Pilipinas posibleng isinusubpina na siya posible po may posibilidad na siya po mga tugang haliun sa Congress haliun na partner may posibilidad asin gibuhon kung ano sinangyari kitibis iyo man si mangyayari sa iya pwedeng ipaaresto iniyo po mga tugang pwedeng ipaaresto kung dai siya mapuli digdi po sa Pilipinas. Pwede po siyang kasuhan, ipaaresto asin haliun bilang miyembros kan Kamara de Representantes na minarepresentar kan arin minarepresentar mga tugang kan ako Bukol na Bicol bakong Bukol ako Bicol mga tugang itong binuto nindo ang congressman kayan iyo mismo si Saldico. So iyan na pwede yan na mga tugang na mangyari sa iya itong nangyari kitibis kung dai po mapuli digdi po mga tugang sa Pilipinas iniyo po nga si Saldico sa tao ka na mga pangapudan ako tatabangan ko na iniyo po nga si congressman na Saldico ka na ako Bicol sa pagikan pangapudan sa pagikan pangapudan tamayo man akong pwedeng ibang itabang diyan kundi mga pudan sa naman kung nagaantabay mga kaalyado kaniyo po ni Saldico kan ako Bicol mga tugang an advice sa iya magpuli na lang ang tabang ko sa iya ako unya magpuli siya asin atubangon niya tanghaning digdi po mga tugang maklaro niya ang sadiri niya makapagbutas siya ni napahayag maipadangog niya sa Kongreso sa tao kung napaano itong mga sinasabing insertion kanda budget para po sa mga flood control dyan po sa ibang mga lugar. So iyan ang pangapudan ta iyan lang ang sulaminting maitatabang ta kay Congressman Saldico kana ako Bicol na ako unya na magpuli na siya takong rahi naman taloy naman baga mga tugang rahi naman digdi makapagpaliwanag sa publiko and ang publiko na mismo
ang mga pagiriban niya mismo sa Kongreso, iyon na ang pwedeng maghatol kung ano po ang sasabihin niya. Ano? Ta mga bright ang mga pagiriban niya eh. Ining si Saldi ko, bright man ini. Ano? Mga matatali po niya sa Congress sa mga tugang. Ano po? Pati naman ng mga paradangog, matatali man yan. Mga tugang aramaninda. And atid dinda kung ano po ang mga pinagbubutasan na mga pahayag kan mga nasasangkot. Kung may katotohanan o nagpuputik mga tugang. Ano po? So aram yan kana sa tuya po nga mga kababayan. Sana, ano po, iyan na tatawan tanin na atensyon na mga tugang. Taiyan si mga nagruluwa sa parte mismo ka na rally, iyan si Kurahaw ka na sa tuya po nga mga kababayan. Inuutron ta, mahayo man po ni na pangapudan. Ano? Mahayo man ni na pangapudan na mga tugang na magbuta sa pwesto si President Bongbong Marcos. Ano? So, maray. Sabi ko gani, ako mismo makakasabi na maray ang administrasyon niyan ni President Bongbong Marcos. And kung bako ki President Bongbong Marcos, dai pa maaraman kana mga Pilipino na ginatasan palan. Ano? Kana mga opisyal kan gobyerno, iniyo po nga mga proyekto na kwarta kan gobyerno, ano po, kwarta kan na gobyerno, ana pinagamit. Nagyaraman si iba sa parte mismo kan sa parte mismo kan nasambit na nga bagay. O ngunyan, iniman kibipi Sara Duterte. Ano? Si BP Sara Duterte mga tugang, kung ihilingon mo, ibinubulgar ni Vice President Sara Duterte na ngaya, partner, sabi ni Vice President Sara Duterte, ngaya, grabing naandaldaangon yan. Ano? Naandaldaangon yan. Si President Digong, ang sa iyang ama, si dating Presidente Duterte, sa naglalalang issue kan korupsyon sa Pilipinas, asin maski da ini nakakulong duman po sa Netherlands. Naandal da ang maray sa mga pangyayaring unyan sa Pilipinas sa korupsyon. Inapot da niya kung ano ang ginigibo. Sabi kan na Vice Presidente mapadapit sa urulay kan mga nangyayari digdi sa Pilipinas kan September 19. Sabi da kani, sabi kani nagahalat sinda kan duwang desisyon gikan po sa parte mismo kan na ICC. So anda agad da ni Digong na ngaya tugutan siya na makalibre temporaryamente, partner. Si BP pagkatapos, ano ba talaga ang totoo kang kondisyon, partner, ni Digong? Ano talaga ang tuyo? Kamo mga tugang, ano talaga ako po, duda kaniyo na mga pinagsasabing ngaya, mayong kakayahan na ngaya na mag-attender nin hearing, ini yung si President, dating Presidente Rodrigo Duterte, tadain na daan ni narurumduman, partner. Lingaw na daan ni sa sadiri niya. Iyo bagaan sabi, lingaw na, dain na narurumduman, ang mga pangyayari, partner. Tamay hilang daa. So iyan ang sabi. Ngunyan, kanpit sa 19, partner, sabi ka suudma ni Sara Duterte, kanpit sa 19 niya, nagkaulay niya kami ni ama niya, partner. Nagkaulay sinda ni ama niya. An sabi da ni ama niya, ngaya nini, ngaya inday, ta inday bagayan na partner, nga pod, inday, ako ngaya, grabe ngaya ko, na namumundo, namumundo ngaya kong maray, asin ngaya, ako ngaya, nininervyos kan mga pangyayaring unyan, nin korupsyon sa Pilipinas. Pero mo yan, partner, di gusto sabihin, nag-aaram maray ang isip ni Digong. Maray ang isip, ipambihira. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Maray ang kondisyon.
O nagpupurutik kita digdi sa daralaga na iniyo. Hali man lang sa ngimot, hali man lang sa bunganga, iisti sa nguso mga tugang ni Sara Duterte, ang Vice Presidente, na nagsasabi, nagkaulay nga kami ni Presidente Digong ang sakuya ngayang ama, na ang sabi nga na andal nga ko inday kan mga pangyayari ning mga pangyayari ning korupsyon sa Pilipinas. So gusto sabihin, matanos pa partner, maray pa ang pag-iisip ni Digong, naandal pa nga ni, aram pa nga ni ang nangyayari digdi sa Pilipinas, partner. Suba kung malilingawon, si Isay nagpuputik ngunyan. Ngunyan na, inahagad ninda, suspindihon po ngayon hearing ni Digong. Kung mapipwede po ngayon, palibriyon ngayon, ninuli nga kan kondisyon, kan sa iyang salud, lingaw na po ngayon, si Digong kan sa iyang sadiri. Lingaw na nga kan gabos, kaya mayo nga kakayahan ngunyan si Digong na mag-attender sa mga hearing, mapadapit kan mga kaso na isinampa sa iya. Ay nako, pambira kamo mga tugang, ano po ang masasabi nindo kani? Suwali na mismo sa nguso ni President o Vice President Sara Duterte. Ano talaga? Sisay talaga ang nagsasabi nin totoo. Ipambihira ka mo sa bagay, ali na nga ni sa nguso mo nadakop na itong pahayag mo. Patapos nagsasabi ka mo, malala nga ang kondisyon, dahil na nga nag-aaram, rilingaw na nga sa sadiri, may hilang kaya nga mayong kakayahan na digdi nga mag-attender sa nagpapadagos na investigasyon na bista ka na kaso laban sa iya o daing nga makakanteder kaya anhagad nga ngunyan tawan ni na temporaryong libertad, mapalibre nga temporariamente si Digong, ipambihirang buhay niyo. So Sara Duterte kaya na nagsasabi, ali man lang sa nguso ninda, mga tugang, iniyo kuta na, hearing kuta na ni Digong, mga tugang, sa Martis na, sa Martis na, pizza 23, mga tugang, ang sabi kan abogado ni Duterte na digdi, daida siya, pit, na mag-atubang sa girigibong investigasyon ni Nuli tada maluya na ang memorya asinan parte mismo kanda lawas ni Duterte pagkatapos naandal sa parte kada korupsyon marayda si urulay ninda ni Duterte kan sa iyang ama si ama niya ay pambihirang buhay niyo parte si ama niya ang daralaga na mga tugang. So, pagkatapos, inapot niya pa, kumusta ngaya? Ay, nauugma ngaya ko inday, tabinisita ngaya ko kan dati kong agum. O di maray, an isip, partner, sabi, maluya na, an memorya. Patapos, nabisto pa gani si dating agum. Bisitaw na mga tugang sabi ni Duterte, sabi kan na presidente, maray ngaya nauog mga ko inday tanagdigding ngaya si Elizabeth Zimmerman na dati niya nga agum mga tugang binisita ngaya ko kaya maug mga kong maray ngunyan iyan na mga tugang hali man lang sa inda pagkatapos sasabihin ninda, ngaya, ini yung ngayang si Duterte may hilang na ngaya, maluya na ana memorya. Kaya ngaya, digdi, dai na ngaya makaka-attender sa giginigibong investigasyon duman sa Netherlands. Kasumpay kan mga kaso na isinampa sa iya. Ano ng buhay ni si ama niya? Yan na mga tugang mga litis yan na mga impormasyon na pinagtatawan niya to ni na doon na mga tugang. Saro pa, ining pinagsasabi ni BP Duterte kung saan digdi mga tugang siya mismo nagbubulgar kaniyong mga sinasabing
korupsyon na digdi po sa Pilipinas. Si BP Sara, ansabi mga tugang, ansabi na kan House Deputy Minority Leader asin mga tugang kanda mamamayanda Liberal Party List Representative na si Laila de Lima. Si Laila de Lima mga tugang, si Congresswoman. Ansabi kani mga tugang na daipa nalilingawan asin daipa lusot si Vice President Sara Duterte sa aligasyon pag-abot po mga tugang sa korupsyon. Daipa lusot. Yan ang sabi po mga tugang ni Congresswoman Laila de Lima. So ginibo ni de Lima iyo pong mga pahayag mga tugang kasabay kan sa iyang patanid, kasabay kan sa iyang mga patanid sa mga tao na gusto pong i-hijack itong protesta laban po sa partibismo kan pinag-aapod mga tugang na korupsyon, irregularidad sa party po kan flood control sa pangsadiring mga intereses sa mga tugang. Si Sara Duterte mga tugang, daima partisipar sa ginibong rally, tayaon ini duman sa Japan na ngunyan. Kung hilingon mo si Sara Duterte, day taman pinagki-question tamay kwarta ini and ansabi ni Sara ang mga biyahe niya sa luwas ka na nasyon sa diring kwarta niya, dahil niya man kinukuha sa gobyerno. And ako tubod ako na kaya niyang maggastos. Tabayaman na mga Duterte, mayaman yan eh. So tubod ako kaya niya maggastos. Pero digdi, kung hilingon mo ang travel ni Duterte, kaniyo po ni Sara, haros sa pirang sa puon lang mga tugang kan makulong duman po sa parte kan Netherlands an sa iyang ama pirang bisis na ini paingurag na ining travel sa ibang nasyon, nagduman sa Singapore, nagduman sa parte kan Japan, nagduman sa Qatar, sa Saudi, kung sain-sain pa nga mga nasyon, perang bisis pa balik-balik sa Netherlands, ngunya niya una naman sa Japan. Sige na biyahe kani. Sige ang biyahe kani ni Sara Duterte. Grabe, grabe si ama niya talaga. Pero ang sabi ninda, kwartaman nga daan niya yan. Dahil man da siya nagkukua ninda kwarta ka na gobyerno sa iyada nga pag-travel. Kamo po mga tugang anda magsabi. Kamo po anda magpahayag. Tubod kamo na anda mga travel ni Sara Duterte, kwarta niya lang o kwarta lang ka na sa indang pamilya ana pinagagastos, mayong ginagamit ana gobyerno. Ako mahagad lang kan reaksyon nindo. Kung tubod kamo o dai. Ipadara lang po yan. Sa mga nagaantabay, tabasahon tayan. Kung tubod ka mo, sa indo man yan. Kung di ka mo tubod, sa indo man yan, mga tugang. So, sabi ka ni, dai palibre si Sara Duterte sa partibismo kanda korupsyon, katiwalian, mga tugang. Sabi po ni de Lima, ang pahayag kasabay kana sa iyang patanid nga ni, na duman sa mga nagprotesta na digdi po da-divert sana ka nagkapira arog po kanda subota mga Duterte anda sa indang mga sadiring mga interes. Sabi po yan kaniyo po ni de Lima. Saro na dyan mga tugang Sara Duterte, sabi ninda sabi po kani isa ka na dyan, Sara Duterte. Sabi, saro po da si Sara Duterte na anda pag-una lusot na mga tugang natambunan man kana impeachment dai pa da mga tugang
dai pa da mga tugang sinasabing nalilingawan, nakakalingaw, asin dai magmalinig. Ano, dai ka nga magmalinig mga tugang saro kaman sa dapat managot dagdag pa ni Dilima. Sabi po baga ni Dilima, dai ka nga magmalinig, nagmamalinig ka nga, saro kaman nga sa dapat managot. Sabi ni Dilima, pero si Dilima mga tugang, oposisyonista, pero ilingon mo, dai niya man nauunambitan si President Bongbong Marcos na nahihiling niya maray ang dalagan kan administrasyon ni President Bongbong Marcos. So digdi, ang nahihiling ni Dilima, iyo mismo si Sara Duterte, ang pamilya Duterte. Sabi ni Dilima na ang kaanggutan kang publiko dai dapat magresulta sa karahasan kundi sa hustisya asin mangibabaw dapat anlay. Saro ka nga sa dapat na managot dyan. Iyan po mga tugang. Aramdakan mga ini na gustong magparibok sana digdi po sa sambit na nga daralagan. Nahiling kaya digdi na nangyayari sa parte kan Indonesia, sa Nepal, pero dai gustong sabihon na mga tugang na digdi magagamit ang tao sa mga nag-iipal asin may pansadiring agenda, sabi pa man po ni Dilima. So nangangapudan ko yan si Dilima na mapadapit po sa suporta sa partibismo kana publiko kan sa indang prosopisto na digdi po ilatag an independent commission against infrastructure corruption na magpapakusog po mga tugang si isa na sa gibong investigasyon kasumpay po kan irregularidad mapadapit po sa flood control project. Si Duterte digdi po mga tugang ini-impeach kan Kamara de Representantes pero digdi pinapundo kan Korte Suprema sa pagpapadagos kan impeachment trial sa laog mismo kan Senado kung sain saro mga tugang dyan, mga tugang sa nagkontra kan impeachment laban ki Sara Duterte, iyo po mga tugang si Chis Escudero. Ang Vice Presidente and sinasabing pinag-akusaran kan korupsyon na mga tugang bako lang na kung sain direktang pinagsimbag ang mga aligasyon kaibanan na po ang paggastos kan inaapod na 125 milyones pesos na confidential fund sa laog kan na unsing aldaw kan Disyembre 2022 mga tugang. 125 million pesos na sinasabing confidential fund naubos sa laog ning unsi aldaw. Naubos sa mga tugang. Kaniyo pong Vice Presidente na si Sara Duterte. Pambihirang buhay ni. Sagkod ngun yan, dai pa yan nasisimbag ni Sara Duterte, mga tugang. And saro pa dyan, dai pa nasisimbag ni Digong itong kadakul-dakul na mga kaso na tatao sa inda mga tugang, ipinagpataw sa inda. Itong mga nagkagaradan durante kan kampanya po sa laban sa droga digdi po sa Pilipinas. Kadakul mga tugang. Saro yan sa daipa. Tapos sasabihin nindo na bako ngayang maluya na ngayon memorya dai na ngayon araram ni Digong. Pagkatapos masabi si Digong, nakaulay ni Digong, ni Sara Duterte si Digong. Patapos ang sabi, ako ngayon inday, na andal nga ako, natatakot nga ako kan mga nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Dyan lang, malinaw mga tugang, na mayo ninda, mayo po ninda, hilang, ini yung si Digong, naandal ka, ara mo nga ni ang mga nangyayari sa Pilipinas, pagkatapos sasabihin mong na nawawara ngayon memorya, nagluluya, kaya nga dapat palibriyon nga temporaryamente, dahil nga idagos, isuspendigo na nga temporaryamente ang hearing, ipambira sa yung kanakahiling kaya,
O patapos pagbisita kasi agum nauog mga ko. Kanaputo ni hinapot da ni Sara, kumusta ka po ngaya? Ay inday, nauugma ako, tabinisita ako kandati kong agum. Isipon mo yan, kung nagluluyan sa imong memorya, pagkatapos nagmi-mental blackout ka na, dahil mo na maibibistuan agum mo. Dahil mo na maiisip ang nangyayari digdi sa Pilipinas. Lalong-lalo na iniyo pong nagpapadagos na investigasyon digdi po sa parte kan maanumaliyang proyekto. Ay di na nga nindo para lukuhon ng tao. Ano po, pasakit, mga tugang naghahali man lang, sa saindo man lang naghahali ang mga impormasyon. Ano po, nagkakadara ko pa mga tugang sa indaman lang arali. Iniyo po pa. Tapos maduman si Inday, kakaurulayo na. Yaon duman sa parte ka na Japan, nagpaduman sa Australia o kung sa insain pang mga nasyon, kakaurulayo ng mga Filipino community duman, tamahagad ning suporta. Ay ato bangon go na nindo, iniyo pong kaso na pinagasampa sa Indo. Ato bangon go na nindo, ipaliwanag nindo nin tultol, iniyo pong mapadapit sa sinasabing 125 million pesos na budget sa intelligence fund kan Vice Presidente na nagastos na ubos sa laog ni na unsing aldaw. Liwanag nindo yan sa parte mismo kan tao ba kung mga pudan kita pinagpaparagaratungan nindo na mga Pilipino, pinagdadivert nindo na issue, mapadapit po sa korupsyon na si mga nakaaging taon pa. Taano taday na papahayag ni Pulong. Si Pulong, mga tugang, ano taday na babanat ni Pulong, day na ipapaliwanag na igwaman palan siya ni na mga proyekto sa flood control dumampo sa parte mismo. Kanda sa indang lugar. Iniyo po mga tugang dapat ipaliwanag man ni Pulong tasaro man siya sa sinasabi digdi. Nangangapudan baga ang parte ka na makabayan na black dumaan mga tugang. So sabi ka na makabayan, ano ang sabi ka na makabayan black? Ana patutsada ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na ang gusto lang subuot malinig ang issue kan sa iyang flood control project. Kung ano-ano kaya ang sinasabi ni Pulong, gusto lang daang linigon ni Pulong ang issue sa iya sa flood control project ko. Sabi baga ka na makabayan black mga tugang, so digdi kaya naririsa and sinasabi mga tugang asin pinagpurbaran na i-divert an issue ninuli ka na naungkat subuot ang mga flood control project scam duman sa Davao, sabi kan makabayan black. So idinadivert, gustong sabihin inililis ni Pulong, inililis ni Sara Duterte, inililis mga tugang ka na pamilya Duterte ang issue manungod po sa flood control scam duman sa Davao. Data pa yan naiintindihan, data pa nga ni Aram yan mga tugang, pero iyan ang sabi kan makabayan black mga tugang, itong mga agit-agitan duman sa parte mismo ka na kongreso, so iyo bagayan na day nasisimbag ni Pulong, day nga ni nasisimbag ni Pulong, si Pulong nga ni mga tugang, kung ihilingon mo, day nakakauba nin bado, kung talagang malinig ang mga Duterte, malinig, sinasabi nindang mayo sinda nin pagkasabot mga irregularidad. Iyo yan ang sabi ninda. Ako de kumanaram kung may irregularidad talaga. Pero taano taday magibo ni Pulong na ubaonan sa iyang bado. Patapos ipailing niyan sa iyang likod. Itong tato niya sa likod kung totoo bako. Ano yan taday magibo? Ipasil man lang para mauba. Kaya ko mag-uba ngunyan na mayo ako maski sarong tato, mga tugang. Kung talagang sincero si Pulong, sincero ang mga Duterte, pwedeng sabihan ni Sara, sige na nga ni hermano, uba na nga ni Ninbado, tanganing maaraman na yan,
kung may tato ka, para maaraman kung maayo ka nin tato, di daay kasangkot sa mga dinadaklag sa imong akusasyon na subuot, droga, tano taday magibo-gibo yan, ha? Simpleng bagay man lang, mauba man lang, mga tugang. Ako, sabihan ako mag-uba, bako lang ning pantalon, ha? Masupog na yan. Bado lang, kaya ko yan. Kaya ko yan na mga tugang nagibo. Siya, congressman pa, kung gusto niyang malinig talaga sa iyang malinig talaga sa iya mismong sadiri sa mga issue na idinadaklag sa iya. Mga tugang, digdi kaya niya yan gibuhon. Para pirang segundo lang yan, mauba ka. Kung nakapulo ka, tanggalan na yan sa imong butonis, pailing na. Yan, maapod pa ko. Arapodon ko pati yan mga miyembros ka na media gabus. Na mga darakulang mga network, television, dyaryo, radyo. Tanganing pag-uba ko mahihiling. Asin mapapatutuhanan na itong mga saot sala. Kundi, day man nagigibo, ano ang nakakaulang? Anapot yan. Ano ang nakakaulang? Tadain niya magibo-gibo. Iyan ang dapat na simbagun. Day man nasisimbaga mga kababayan. So digdi, nainot kaya mga tugang. So nahiling kaya, nadigdi po mga tugang, iniyo pong nahiling na pinagpupurbaran na i-divert ka na mga mga Duterte, lalong-lalo na ni Pulong. Iniyo pong issue manungod sa flood control project scam duman sa parte mismo kan Davao, sabi kan Makabayan. Nagluwas kaya mga tugang ang mga impormasyon, ang mga bareta na nagpabulos po, nagpaluwas nin kwarta ang gobyerno nin kantidad na 51 billion pesos na kantidad na proyekto sa distrito po ni Duterte sa huring 3 taon sa Malacanang kan sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pati si Digong nag-aaram. Pati si Digong nag-aaram mga tugang 51 billion pesos ang pinaluwas kan Duterte administration sa distrito po sa distrito po ni Pulong duman sa Davao. Panahon po yan kan dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ngunyan naabot-butan iyan, sabi kan Makabayan, dai man na ipapaliwanag, mga tugang, dai na ipapaliwanag kaniyo po mga tugang ni Pulong. Ining nasambit ng bagay, dai na ipapaliwanag ni Sara. Diyan po mga tugang, dai man mapaliwanag ni Digong, sabi maluyan na daan memorya, pero pag-abot po sa mga issue ngunyan, aram-aram ni Digong. Maluyan memorya, pero aram-aram ni Digong ang mga issue. Pigo-ulayan ninda ni Sara pag nagbibisita sa iya. Mga tugang. So, digdi, basado sa record kan DPWH, da isubuot totoo ang 51 billion, kundi 49 billion lang ini. Na naipasunod subuot sa mga proyekto na mayo GUS project mga tugang. So, iyan. Ipaliwanag mo lang yan. Ipaliwanag yan ka na mga Duterte mga tugang. Tanganing malinaw pagkatapos digdi may kusog buot pa kamo magsabi ata marayan na dalagan kan administrasyon na Marcos ngunyan focus sa parte mismo kan mga pangangaipo kan mga kababayan ta paparesayno nindo paparesayno nindo, pero itong mga issue na idinadaklag sa Indo na dainindo sinisimbag iyon ang sinasabi, and bako lang ang Makabayan ang nagsasabi kayan, maski si Congresswoman Laila de Lima si Inaon nagsasabi man na
dyan po may mga irregularidad na nangyari sa parte kan administrasyon ni Digong and maging sa parte nga ni BP Sara Duterte. So nainot digdi mga tugang, sinasabi kaya na kana House Deputy Minority Leader an ACT teacher representative na si Antonio Tino na ana CLTG Builders na pagsasadiri kana ama ni Senador Bungo naging saro sa pinakadakulang kontratista duman sa Davao matapos ining maglaog sa pinagsasabing joint venture kaibanan an kumpanya kan mga diskaya. So nagruruluwasan na. Ang sabi ni Tino, ano ang sabi ni Tino? Ang sabi ni Tino na questionably ang nasambit na nga arraignment kung saan biglang nakasungkit nin bilyones pesos na kantidad kan mga proyekto an mga saradit na mga kumpanya gamit an lisensya kan ibang mga kumpanya mga tugang. So digdi dahil pwedeng makalusot ang mga ini ninhuli lang kan sa indang koneksyon, sabi ni Tino. Dahil dapat na makalusot ang bagay na yan, huli sa nakanda sa indang mga koneksyon. So nangangapudan nyo yan si Tino na imbestigaran na gabus na mga kontrata kan joint venture asin an partnership na nagtaunin dalan tanganing makuapo ang darakulang mga proyekto sa lado po kan gobyerno. Simbagon nga ni nindoan issue bakong i-divert, bakong ilihis na issue. Tamasakit mga tugang, ang tao day nangangapudan ni na resign pagkatapos ninuli ka na gusto nindong i-divert na issue. Mangangapudan ka mo ning resign, pero si ginibo nindo, dahil pa nindo na ipapaliwanag itong mga akusasyon laban sa indo, dahil pa nindo na ipapaliwanag so masakit yan. Garbaga kamo na lang nagluluwas, digdi po mga tugang na sindana sana iyuan maray, sindana sana iyuan malinig, digdi po sa Pilipinas sa mga tugang. So dapat asikasuhun niya na dapat managut ang sisay managut, simbagun ang dapat na kinakaipuan na simbagun. Ngunyan mga tugang, iyan para yan para po yan mga tugang pulong, Sara, pagkatapos Duterte, dating presidente kana nasyon. Ngunyan na mga tugang, kasumpay ka na mga bagay na ini, ansabi, digdi po mga tugang, si Saldico asin na Sunwis Incorporated, ininguso na po bagay ni Dizon sa parte ka na Oriental Mindoro, ansabi subuot mga substandard flood control project. Ansabi sa pagnguso mga tugang ni Dizon, igwa po da mga tugang nin mga substandard flood control project, iniyo po nga subuot si Saldico asin man po Sunwis Incorporated mga tugang. So ang pahayag ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, mga tugang, sinabi iyan kan sekretaryo kan nagtalikod na Sabado. Pinagbubulgar kani, dumampo sa mga kababayan pinagbubulgar ni Secretary Dizon kan Sabado na ang kumpanya na mga kumpanya kan Saldico, itong congressman kan ako Bicol, si Saldico, sabi asin Sunwis Incorporated po kabali mga tugang sa sinasabing sangkot sa mga proyekto sa flood control sa Oriental Mindoro. Ang nagsasabi kaya na mga tugang, iyo po si Secretary Vince Dizon. Sabi niya kan Sabado
na ang mga kumpanya kan Saldico asin na Sunwis Incorporated kabali po sa mga sangkot sa mga proyekto sa flood control sa Oriental Mindoro. Dahil ko aram kung gustong sabihin, ano ang gustong sabihin na sangkot mga tugang sa mga flood control. Pwedeng nagpagibunin flood control, duman po sa nasambit ng lugar, dahil taman sinasabing may irregularidad, dahil taman sinasabing may anomalya, kaya lang ang sabi, sangkot sa mga proyekto sa flood control duman sa Oriental Mindoro. Anasambit ng proyekto mga tugang. Ano po? Duman sa mga kababayan ta. Anasambit ng proyekto, sinasabing gibo subuot. Ano? Anasambit ng proyekto, sinasabing gibo subuot sa substandard. Gustong sabihin subuot, digdi mga tugang, dai nakamtan, dai nagibo ang tamang kalidad kan nasambit ng proyekto. Pag sinabing substandard, maluya. Ano pastor? Maluya. Mga tugang. Ang nagsasabi kayan si Secretary Vince, mga tugang, si Secretary Vince Dizon kan DPWH. So, ang sabi sa proyektong sinasabing gibo po da sa mga substandard, na gustong sabihin dai nakamtan ang tamang kalidad asin ang tama po na standard. So gustong sabihin maluyang kalidad kan proyekto ana nagibo. Sabi sa DPWH, degdi po napag-aramaninda ang mga kakulangan sa lado kan disenyo, pagpapasunod mga tugang, asin na mga materialis sa nagkapira pong mga flood control works duman sa probinsya kan Oriental Mindoro. Iyan, mga tugang, asin na bako po dang malinaw kung digdi gurano kadakul ang pundong ginastos sa nasambit na mga proyekto na sinasabi na nahiling na igwapo mga tugang nin subuot problema. Alagad, sinabi po ni Dizon, mga tugang, sinabi po ni Dizon na may mga kaso na isinampa laban sa nasambit na mga individual, asin may mga suspension, asin dismissal na nangyari sa mga opisyal kan DPWH. May isinampa dang mga kaso sa nasambit na mga individual. Dai ko aram, kung ang sinasabing individual partner, naunambitan niya naunambitan niya, iniyo pong si Saldico, saka Sunwis Incorporated. So dai ko aram kung kabali sa sinaangatan na kaso, iniyo pong si Saldico, asin Sunwis. Sana daiman iniyo po pag kung nasa ngatanin na kaso dagok yan sa parte kan sa tuyang kongresista asin sa mga Bicolano mga tugang masupog sana daiman, pero iyan sinasabi sinasabi po mga tugang ni Dizon na may mga kaso na isinampa laban po sa mga individual, asin may mga suspension, asin dismissal nangyari po sa mga opisyal kan DPWH. Those involved will face administrative and criminal cases, dismissal, asset phrases. No one will be spared, sabi po ni Dizon na mga tugang. So iyan idinagdag pa kani na digdi po bubusisiun paninda ang iba pang mga proyekto sa iba pang mga rehiyon tanganing mahiling kung may mga arog man po kani na mga kaso. Kaya nangangapudan yun yan si DPWH Secretary
kan kooperasyon mga tugang kan mga lokal na opisyal kan gobyerno duman sa Oriental Mindoro. So isipon mo yan rayo-rayo na Oriental Mindoro mga tugang So iyan iyan ang mga update na dapat naaraman ka na publiko kung kumusta ano ang mga investigasyon kanda sa tuya po mga nanunungda na mga tugang. So dapat yan na maaraman kada publiko. Ngunyan, salado man po mga tugang ni Ping Lacson. Salado ni Ping Lacson, sabi po sa laog kan Blue Ribbon na committee, bubukasan po sa hearing kan Blue Ribbon committee, ex-DPWH executive, isinuko na mga resibo sa kickback mga tugang. Igwa na pala na partner na mga resibo na pinag-surrender mga tugang sa Blue Ribbon kaput na nalakson, iyan bubukasan na sa masunod garong hearing bubuksan na. Sabi po kada Senado mga tugang, ang kahun-kahun na mga dokumento asin computer files gikan sa dating Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Sabi kan Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson, bubukasan na ngaya sa laog kan na Senado ining mga kahun-kahun na mga dokumento na naka-file gikan sa dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, iyon ni ang nagbuyagyag mga tugang na igwa ni nagkapira mga opisyal kan gobyerno ada sinasabing sangkot sa mga irregularidad asin digdi nagkakamada nin 40 sa gudnang 30% kan na proyekto. So iyo yan si Bryce Hernandez. Kung magigirumduman mga tugang si Hernandez, tinugutan ka na Senate President na si Tito Soto III na makapuli po sa saiyang harong tanganing digdi makuha po itong mga dokumentos matapos kaning akusahan sinda Senador Jinggoy Estrada asin Joel Villanueva duman po sa flood control scam duman po sa Bulacan. Iniyo po bagang si Bryce si Hernandez mga tugang na contempt iyan, so nakakulong iyan sa Senado. So tinugutan, sige, magpuli ka nga, pero escorted siya. Pagpuli niya, escorted siya partner kadtong sergeant at arms kana Senado asin mga autoridad. Sige, magpuli ka guna nga duman sarong nindo kunon mo nga si mga resibo. So nagpuli kinuha si mga kinahon na mga resibo. So ngunyan, sabi ni Lacson, na iyo ang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee, ang mga ang mga dokumentos ni Hernandez pwedeng sumuporta sa pahayag niya sa investigasyon kan Senado manungod po sa maanumaliyang flood control project. Itinalaan na mga tugang. Itinalaan ni Lacson ang masunod na pagdangog kan komitiba sa aldaw kan Martes sa aga po yan. Kaya dangugo na naman nindo sa aga digdi. Gigibo na hearing kan committee September 22 alas 9 po yan na pagkaaga sa aga. Ninuli sa mga bagong mga development mga tugang na digdi nakapag-preparar naman ang mga imbitasyon para po sa nagkapira na mga dating mga opisyal kan na DPWH. So yaon na, anda na si mga pinag-imbitaran mga tugang na ipadara na duman ang imbitasyon nagkaigwanan in subpina. So may ibinalik na dokumento, computer asin gabus, may
mga susundo na mga proseso asin pigahanda ng unyan para po sa aga na pwede na pong bukasan gabos na mga dokumentos na iyan. Isang unyan, sealed na po, silyado na, anasambit ng bagay na kinua na duman sa arong kan nasambit ng dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez. Iniyo po mga tugang silyuan na kan nasambit na pong Senado nalakson. Kay po nang ma-preserve ang chains of custody para kung in kaso may seryosong ebidensya duman pag-abot sa pagdangog kung maabot po sa korte maliwanag na dai mararaot dai mararaot ang pinag-aapod na chain of custody sabi po ni Lacson na mga tugang. Kung may mga ebidensya kanda kickback o commission sabi ni Lacson tulos niya ining ipapadara sa Independent Commission for Infrastructure ICI tanganing digdi po maimbestigaran asin digdi makasuhan and dapat na mga nagut. Sabi po kan Blue Ribbon asin ICI sinda magtatarabang-tabang tanganing digdi mga tugang makua ang tunay na mga pangyayari. Tulos-tulos maski day patapos ang pagdangog asin mayo pa nin committee report ipapadara na ang party kung si Isay na itukdo asin may ebidensya sa pagdara sa lado kan ICI tanganing mapadali po ang gidigibong investigasyon basado po iyan kay Senador Ping Lacson. So iyan ang mga update mga tugang mga update na pinagtututukan mapadapit po digdi sa nangyayaring investigasyon sa mga maanomaliyang flood control project. Inot na po nindong naaantabayanan yan digdi po sa BBS FM mga tugang. So sa aga magkakaigwa na naman ni hearing sa Blue Ribbon Committee mga tugang. Ipapadagos na naman ang pagdangog po kanasambit ng maanomaliyang mga transaksyon sa flood control project plus si mga ebidensya si kinuroa duman sa harong ni Hernandez na yaon na sa Senado bubukasan na po ito sa aga so aantabayanan tayan mga latest mga pwedeng mga bago duman sa mga isinumitir na mga ebidensya mga tugang na hali pa sa harong mismo ni Hernandez. So iyan, ani ilingunta kung ano pa masurunod na mga detalye sa manungod kana nasambit ng bagay. Ngunya na mga tugang, duman sa party mismo, kanda Kongreso, personal na pinagbisita ni Speaker Faustino Buyi III and Media Center duman po sa party mismo kan Congress sa House of Representatives asin digdi kinaulay mga miyembros kan media na nagko-cover po duman sa party mismo kan Kamara de Representantes. So iyan nagkaigwa ng pag-uurulay mga miyembros kan media. Siniguro ni suporta sa mga miyembros kan media mga tugang. Lalong-lalo na kung gustong may mga maaraman mga miyembros kan media iyan siguradong iluluwas kan Kamara de Representantes. Lalong-lalo na pag-abot po digdi sa nagpapadagos na investigasyon pag-abot po sa flood control project. So iyan na mga tugang na update duman sa mga kababayan na araman na nindo mga minasudod na mga update mapadapit po digdi sa investigasyon
kanda flood control. Kaya abang-abang na lang po sa aga. Kana mga development ka nasambit ng bagay ta. Ipapaabot na naman yan. Kung igwa pa ni mga kontrobersiya duman sa kinahon, mga kinahon na mga dokumentos na pinagkuapo kaniyo po ni Hernandez duman sa iyang harong ta pinapuli na ini ni Soto. Sige na nga magpuli ka na nga. Hanapon mo na nga si mga resibo, darawon mo na digdi. Tangani nga kung may mga konkreto pa ngayong mga ebidensya duman na magagamit para sa nagpapadagos na investigasyon sa saro-saroon tangayan sa aga. Siguro ngunyan data aram kung ngunyan pinaghihiling-hiling na, pinagbabara-basa na kana mga senador itong mga ebidensyang ito o sa aga na lang ninda babasahon asin ipipresentar padagos sa publiko sa pagpapadagos-dagos na hearing. Ang importante ngunyan na nahihiling ta nag-uusad kaso mga tugang. Nahihiling ta and sana an pangapudan ka na mga kababayan ta dapat igwang managot and igwa nin dapat mahatulan. Ayan na pangapudan ka na sa tuyang mga kababayan na lalong-lalo na sa ginibong rally kasudma. So halat-halaton ta ang resulta kayan. Bueno, mga tugang naman sa mga kababayan ta, kumusta ka mo? Ano ang pinagigibo nindo? Kumusta na sa tuyang mga parantabay? Pagmati ko, mga kababayan ta ko yan na. Naggigibo na nin mga pangudtuan o mangungudto na nga ni Garo. Tapos na tapag alas 12 na naman duman sa mga kababayan ta. Kumusta na pangudtuan dyan sa indong mga harong abidigdi ka na sa tuyang kababayan kasabwat dyan si Sara ni Rualdis pati Rumaldis garo ni asin digdi DepEd Secretary siya kung nabulsa ang DepEd Fund saka confidential fund. So iyan na sabi ni Kilua mga tugang. Kumusta ka mo? Kwarta ni Sara, mga kickback ninda kaya sobrang yaman na mag-travel. Sabi ka na sa tuyang mga parantabay. Basta sabi po personal dang kwarta ninda. Kung kickback man iyan day ko aram. Basta sabi kwarta ninda. Paswilduan lang ada Vice President papara papararauton lang na si BBM may ambisyon magpresidente. May ambisyon da si Sara kaya magpresidente. Siguro gabus man ng mga politiko may ambisyon na magpresidente itong mga yaon sa Senado, itong mga congressman, gabus man kaya lang depende na yan kung idadagos ninda. Nangingiturugan man garo yan mga politiko na maging presidente. Sige, mga tugang duman sa mga kababayan ta, good morning, maray na aga. Ki Joffrey Nopia, good morning. Ki Sir Romeo Manlangit, maray na aga. Ki Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning. Ki Kilua Suldik, good morning. Maray na aga po sa Indo. Bueno, mga tugang iyad pig tawan tanin na atensyon na mga latest na impormasyon digdi po sa laog ka na programa sa nangyari po sa rally sa good ng investigasyon digdi po sa flood control project. Mga tugang maluway-luway na kita na magpaaram digdi po sa laog ka na programa.
Mga tugang nakaiban, uy, mauran-uran na kamugtakan kan panahon na, pero bako man kusog. Ano? Magdara lang po ni na mga pamandong. At yan, mayong laog sa mga trabaho. Ano? Holiday na paglalauna partner. Ano po? Ngunyan baga family day. Ano? Family day, mga tugang sarabay daang magkarakan na sa lamisa. Sabi ka na gobyerno. Ano? Kung may pagkakandyan na magsarabay-sabay. Ngunyan na aros ngunyan na mga tugang na iba niya itong mga pamilya. Dahil na nagkakasarabay magkarakan sa lamisa may mga trabaho, may klase, siribot-sibot na. Ano? So dahil na nagkakasarabay. Kaya lang ginibong holiday at yan mayo ng laog sa trabaho tanganing magkasararo, magkairibanan an bilog na pamilya magkarakan sararo sa lamisa. Ano, pag karakan-kakan. Kaya maguli nin amay si Mister, maguli nin amay si Mrs. Pati itong mga aki na nagkaklase, tamayo manin mga laog. Ano, tanganing sarabay-sabay sa pagkakan sa lamisa. Mga tugang, inabot kami nin oras nin pamamaaram, yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, si Sir Pastor Serge Marmol, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, antes kita magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos, ninuli ka na pagtabang sa satuya na matapos ang satuya pong obligasyon ngunyan aldaw. Kaya uya po ang satuyang daily bread. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia. Aklat ng 2 Korinto 5:17. Salamat mga tugang sa mga paraantabay sa papitik-pitik lang. Salamat po. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM